May nangyayari sa amin ni Lola. Itago niyo na lang ako sa pangalang Buboy. 21 years old. Hindi pa ako tapos ng pag-aaral. Tumigil ako sa pag-aaral noong mag-first year college ako. Hindi ko na natuloy kasi wala akong pang tuition. Nakikitira lang ako sa tita ko. Yung nanay ko, sumakabilang buhay na. At yung tatay ko naman, sumakabilang bahay. Doon na siya nakatira sa pamilya niya. May asawa na siya at merong 3 anak. Pakiramdam ko nga, hindi na ako kilala ng tatay ko. Ni kumusta o dalaw, wala. Kaya siguro, nagkandaloko-loko yung buhay ko. Naging pasaway ako kasi pakiramdam ko mag-isa na lang ako. Hanggang sa nakatapos nga ako noon ng high school, napabarkada ako. Tapos ayun, lumalabas kami ng mga barkada ko. Sumasama lang ako, pero wala akong inaambag. Ganun yung naging takbo ng buhay ko. Sa Tondo pala kami nakatira. Isang araw, habang nasa kanto, may nakita akong lola. Sobrang daming dala. Sa isip-isip ko, ay, tulungan ko na nga lang. Nakakaawa kasi. Pero in fairness may itsura si lola. Kaya ang sabi ko, nang lumapit ako kay lola, "La, tulungan ko na po kayo." Dali-dali kong kinuha yung daladala ni lola. 3 supot na malalaki na medyo mabibigat. Hindi kas naman kasi sa akin yung pagiging matulungin. Hindi naman sa pagbubuhat ng bangko. Tamad ako pero kapag may nangangailangan ng tulong, tutulong talaga ako. Kaya ayun nga, binitbit ko yung daladala ni lola nang walang pag-aalinlangan. Habang sinusundan at sinasamahan ko si lola, sabi bigla ni lola, "Salamat iho Pagod na talaga ako. Ang bait mo naman." Sumagot ako ng, "Walang anuman po." At hindi na nagtagal, tinanong ni lola kung anong pangalan ko. Sinabi ko syempre, Buboy. Hanggang sa nakarating na kami sa bahay ni lola. Ang bilis lang. Iniisip ko, saan kaya si lola? Kasi magulo sa lugar namin Maingay pa. Kaya iniisip ko, saan kaya tumitira si lola? May anak kaya siya o di kaya naman pamilya? Kasama niya kaya yung mga apo niya? Bakit kaya hindi siya tinutulungan? At ayun na nga, nagulat ako sa nakita ko. Maganda yung labas ng bahay ni lola. Para bang may kaya? Yun yung nag-iisang bahay doon sa kanto na yun na talagang may sinasabi. Meron siyang pintuang gawa sa bakal. At bukod pa doon, pag open mo nun, meron siyang pinto na gawa sa kahoy. Sa isip ko, sosyal naman ni lola. Siguro nakapagtapos ng magandang anak niya. At maganda rin yung trabaho. Hanggang sa, ayun nga, bit ko yung mga dala ni lola. Sabi na ni lola, "O pasok ka iho." Pumasok ako sa bahay niya.
Pagpasok ko sa bahay ni Lola, namangha ako sa nakita ko. Ang ayos-ayos ng bahay ni Lola. Para bang sa tanang buhay ko, noon lang ako nakakita ng maayos na bahay talaga. 3 kulay ang nakikita ko doon. Maroon, white, tsaka beige ba yun? Yung parang color white na yellow. Basta sabi nila beige yun. Yung kulay ng sofa, maroon. Yung dingding, puti. Hindi ganun kalakihan yung bahay ni Lola, pero may second floor. Nilibot ko yung tingin ko sa paligid. Hanggang sa napukaw yung atensyon ko sa isang picture frame na nakapatong sa lamesa malapit sa telebisyon. Larawan ng isang batang babae kasama ang magulang nito. Iniisip ko nung makita ko yun, baka anak ni Lola. Siguro si Lola yun. Pero bakit ganun? Parang masyado namang luma yung picture. Kaya hindi ko na napigilan yung sarili ko. Tinanong ko si Lola, "La, anak niyo po itong nasa picture? Nasaan na po siya? Tsaka si Lolo po." At nagulat ako sa sagot ni Lola. Sabi niya, "Ako yan, iho. Ako ang batang babae dyan. Magulang ko yan." Wala na daw palang parents si Lola. At wala din daw naging asawa si Lola. Hindi ako makapaniwala. Sabi ko kay Lola, "Talaga la? Ang ganda niyo pa naman. Saka ang sexy niyo pa la. Hindi nga halatang lola ka na eh." Pero nung sinabi ko yun, natawa si Lola sa sinabi ko. Pero kung tutuusin talaga, nung nakita ko si Lola, alam ko at sigurado ako nung bata-bata siya, maganda at sexy na siya. Kitang-kita na kahit papaano mini-maintain ni Lola yung figure niya. Walang masyadong bilbil, walang masyadong wrinkles, bagets kung manamit. Pero mapapansin mo na Lola na siya kasi may uban na. Pagkatapos nun, aalis na sana ako. Kasi nag-text na yung nililigawan ko na magkita na daw kami. O diba? Naka-sideline pa ako kay Lola ng pagtulong syempre. At eto naman, pupunta na ako sa chick ko. Malupit at malapit kasi talaga ako sa mga chicks. Hindi nyo naman kasi naitatanong, magandang lalaki naman ako. Yung chick na yun, 1 linggo ko lang nililigawan yun. Hindi naman masyadong pabebe. Kaya, ayun na. Parang gusto ko nang pumunta sa kanya. Nang akmang magpapaalam na ako kay Lola, biglang sinabi sa akin ni Lola na meron daw siyang ibibigay sa akin bilang pasasalamat. Sa isip-isip ko, pera kaya to? Ano kaya to? Antayin ko lang daw siya at kukunin niya daw sa itaas. Sa isip ko, ang bilis naman akong pagkatiwalaan ni Lola. Hinayaan niya lang ako sa sala niya. Pero bigla ko lang naisip, baka may CCTV siya, kaya confident siya na iwanan ako. Kaya ako, nag-behave lang sa sala niya. Pero syempre, sinabi ko kay Lola, "Ay, la, nakakahiya naman po." At sagot ni Lola, "Asus, huwag ka nang mahiya, iho." Tapos ayun, umakyat si Lola. Mga 5 to 10 minutes siguro ako nag-aantay. Hanggang sa pababa na siya ng hagdanan.
Meron siyang daladalang malaking paper bag. Hindi ko pa alam ang laman syempre. At mas ikinagulat ko ay yung itsura ni Lola. Nakapangbagets na itsura. Kung kanina nakapantalon si Lola at blouse na bulaklakin, ngayon ay nagpalit siya ng pambahay. Super exing shorts at puting sando. Napalanok ako sa nakita ko. Habang pababa ng hagdanan si Lola, umaalog ang mga papaya niya. At kitang-kita ko yung kakinisan ng legs niya. Pero syempre, iniwas ko ng tingin kay Lola at mas nag-focus ako sa daladala niya. At yun ay yung paper bag. Tama, ang paper bag. So pagkababa niya, iniabot niya sa akin yung paper bag. At sinabi niya na, "Eto iho, idodonate ko sana to bukas. Pero ibibigay ko na lang sa'yo ito. Magaganda pa yung mga t-shirt na to. Binili ko sa department store. At kasya mo naman siguro ang sapatos na to. Size 10 yan. Sige, isukat mo, tingnan mo." Hindi maalis ang ngiti sa labi ko habang kinakalkal yung paper bag. Napasabi na lang ako kay Lola na, "La, grabe naman po kayo. Pero hindi ko po tatanggihan to. Thank you po la. Sakto po, size 10 ako." Grabe. Sa isip-isip ko nun, grabe parang Santa Claus si Lola. Para akong nag-shopping. Nang maisukat ko na yung sapatos, isinuksok ko na ulit sa paper bag. Nakita ko yung mga t-shirt. Alam ko mamahalin yun. Grabe, ang saya-saya ko nung time na yun. Pero syempre naalala ko, kikitain ko pala yung nililigawan ko. Magpapaalam na ako uli nang bigla niyang sinabi na kunin niya daw yung number ko. Para daw masamahan ko siya at bibigyan niya na lang daw ako ng bayad, pang extra ko daw. Sabi ko sa kanya, "La, tamang-tama po kasi wala akong trabaho. Extra lang po kasi ako paminsan sa construction, tsaka paminsan sa palengke o kung saan man may extra o sideline." So, ayun, ibinigay ko yung number ko. Umalis sa bahay ni Lola na dala-dala ang malaking paper bag. At habang naglalakad ako papauwi sa amin, biglang may nag-text na number. Sabi doon, "Thank you, Buboy. From Lola Juana." Ay, Lola Juana pala ang pangalan ni Lola. Pero syempre, dahil wala akong extra load sa ibang network, hindi ko na na-replyan si Lola. Pagkatapos kong makauwi ng bahay, nagpalit ako ng damit, isinuot ko yung sapatos na ibinigay ni Lola, at nakipagkita na ako sa nililigawan ko sa isang fast food. Nakakatuwa nga kasi isang linggo ko pa lang siyang nililigawan. Nararamdaman ko na parang fall na siya sa akin. At tawagin na lang natin yung nililigawan ko sa pangalang Karen. Sumunod na linggo, alas 8 ng umaga, nakahiga lang ako sa sofa ni na tita nang biglang may nag-text sa akin. Si Lola Juana. Samahan ko daw siya na kumuha ng order niya sa Taft. Ako naman, sa isip-isip ko, syempre extra na naman to. Dali-dali akong bumangon at nagbihis. Naglakad ako papunta kina Lola. Pagdating ko sa bahay ni Lola, aba, namangha ako sa beauty ni Lola. Ang fresh! Kasing lakas ni Alice Dixon ang apil niya. Grabe,
Napalunok ako at syempre, sabi ko sa sarili ko, magpo-focus ako sa pagtulong kay Lola. Nag-jeep kami papunta sa isang store ng mga bra, panty at lipstick. Puro babae nga yung nandoon eh. Tsaka yung mga tatay siguro na nag-aantay sa mga misis nila. Hindi pa namin makuha yung order. Kaya nagtanghalian muna kami sa isang fast food. Nagkwentuhan. At dito ko nalaman na marami palang naging ex si Lola nung bata siya. Habulin daw siya. Kaya lang, lagi daw siyang iniiwan. Kwentuhan, tawanan, yun ang naganap sa amin. Hanggang sa bumalik na kami doon sa store. Nakuha na namin yung mga order at bandang 6:00 na kami nakauwi. Ang tagal palang mag-antay ng order doon, no? Halos abutin kami ng isang buong araw. Magpapaalam na sana ako kay Lola at babalik na sana ako sa bahay ni Tita. Nang sabihin ni Lola na magstay muna daw ako sa bahay niya kasi magluluto daw siya ng dinner. So nung nasa bahay na kami, umakyat na naman siya. Yung mga pinamili namin, sinusubukang iakyat ni Lola. Ang dami-dami nun. Nabibigatan na siya. Kaya naman ako bilang matulungin, kusa na akong tumulong sa kanya. Iniakyat ko din yung pinamili niya. Siya yung nauuna sa hagdanan. At nung nasa taas na kami, 2 pinto ang nakita ko. Si Lola, binuksan niya yung isang pinto. At bumungad sa akin ang isang maaliwalas na kwarto. May kama. Maayos yung kwarto. Walang gamit na hindi kinakailangan na nandoon. Walang basura. Basta parang kwarto na nakikita ko sa magazine. Parang nakikita ko lang sa mga mall. Parang ang sarap matulog sa kama ni Lola. Puro puti. Tapos yung kama niya, kasya yung 2 tao, 3 tao pa nga eh. Pero napaisip ako, nakakalungkot siguro yung buhay ni Lola. Kasi mag-isa lang siya. Kaya naman, binaba ko yung mga malalaking supot na pinamili namin at tinuro ni Lola kung baka pwede ko daw iabot yung isang maliit na supot. So, nang iabot ko sa kanya yung supot na yun, nahawakan ko yung kamay ni Lola. Parang may elektrisidad na dumaloy sa dugo ko. Nagkatinginan kami ng ilang segundo hanggang sa hindi ko alam kung bakit at ano ang sumanib sa akin o kung ano man, hindi ko na napigilan ang sarili ko. Bigla kong hinalikan si Lola. Pero mas nabigla ako sa ginawa ni Lola. Bigla niyang nilaliman yung halik niya sa akin. Hanggang sa ginamit na namin yung kama. At yun yung araw na talagang hindi ako makapaniwala sa ginawa ko. May nangyari sa amin ni Lola. Malakas pa si Lola. Kayang-kaya niyang gawin yung ginagawa ng mga babaeng nasa 20 anyos. Ang galing ni Lola. At pagkatapos ng may mangyari sa amin, bumaba si Lola para magluto ng hapunan. Ako naman, naiwan sa kama, umikot-ikot na parang bata. Hanggang sa hindi ko namamalayan, nakaidlip na pala ako. Hanggang sa nagising ako at naamoy ko ang niluluto ni Lola. Para bang pritong isda. Bumangon ako at pagbaba ko, seryoso si Lola na naghahanda ng hapunan. Kain na, sabi niya.
Umupo ako at hindi pa rin makapaniwala sa nangyari sa amin ni Lola. Pakiramdam ko na naginip lang ako. Kaya kumain na kami. Sa una tahimik lang. At nang humingi na ako ng toyo kay Lola, biglang nagtawanan kami na parang baliw lang. Sa isip-isip ko, baliw na ba ako? Ewan ko. Nagkwentuhan na lang kami at hindi na namin napag-usapan yung nangyari. At nalaman ko sa pag-uusap namin ni Lola, 65 years old na pala siya. Mag-isa na lang daw siya. Nasa probinsya daw yung iba niyang kaanak. Yung iba naman daw, hindi na siya pinapansin kasi nga naiinggit sa kanya yung ibang kamag-anakan niya. Kasi daw, pinamana sa kanya yung ibang lupain sa probinsya nila nang mamatay yung magulang nila. Yung mga kapatid daw nung tatay niya yung naiinggit sa kanya. Basta, kung ano-ano daw yung masasakit na sinabi kay Lola. May drama yung pinag-usapan namin ni Lola. Pero si Lola napaka-positive niya sa buhay. Ginagawa niyang negosyo yung pagkuha ng mga orders sa mga babae sa barangay namin. Tapos, namimili siya ng paninda niya. Sabi ko sa sarili ko, madiskarte rin pala si Lola talaga. Nagsabi rin ako kay Lola ng pangarap ko. Sabi ko kay Lola, pangarap ko pong makatapos ng pag-aaral. Pangarap kong magkatrabaho. Gusto kong maging pulis, sabi ko. At yun na nga, natapos ang gabi ng puno ng tawanan at kwentuhan. Lumipas ang araw, yung nililigawan ko, sinagot na ako. Siya yung gumagaso sa lakad namin. Alam naman niya na wala naman akong trabaho eh. Pero alam niya na nagsa-sideline ako. Kaya one time, nang lumabas kami ng girlfriend ko, nasa may tindahan kami, biglang dumaan si Lola. Magka-holding hands kami ng girlfriend ko. Nakita ko tinitigan kami ni Lola. Nagkatinginan kami sa mata. Kaya lang biglang iniwas ni Lola yung tingin niya sa akin. Pero hindi ko na hinabol pa si Lola kasi kasama ko yung girlfriend ko noon. Pero naaalala ko pa rin si Lola. Kumusta na kaya siya? Kaya ang ginawa ko, nang matapos kaming lumabas ng girlfriend ko, tinext ko si Lola. La, kumusta ka na? Sumagot siya ng, ayos lang ako. Masaya ako para sa iyo, iho. Nang ma-receive ko yung reply ni Lola, para bang may kirot sa puso ko. Para bang nararamdaman ko na nasaktan si Lola sa nakita niya. Kaya naman, habang nasa bahay ako at nagmumuni-muni, hindi na ako nakapagpigil. Tumakbo ako papunta sa bahay ni Lola. At pagdating ko doon, bukas ang pinto ni Lola. Nakasara naman pero hindi nakalak. Dali-dali ko siyang hinanap sa bahay. Walang tao sa sala, walang tao sa kusina. Umakyat ako, pero walang tao. At nang bumaba na ako, aba, nandoon si Lola. Galing pala siyang banyo. Nakatapis ng tuwalya si Lola. Sabi ko, La, bakit hindi kayo nag-lock ng pinto? Nang ilalak niya na yung pinto at nalock niya na successfully, biglang nahulog ang nakatapis na tuwalya sa kanya.
Nagulat ako sa nakita ko. Sinubukan kong takpan ang mga mata ko at isara ang mga mata ko pero huli na. Nakita ko na rin naman yun noon. At yun na, may nangyari na naman sa amin ni Lola. Oo, mahirap mang tanggapin at aminin. May nangyayari sa amin ni Lola. Masaya ako at alam ko masaya din siya sa nangyayari sa amin at kung ano man yung meron kami. Nagpatuloy ng ganun yung relasyon namin ni Lola. Hanggang sa isang araw, kasama ko yung tita ko, galing kaming grocery. Nakasalubong namin si Lola, sasakayan ng jeep papunta sa amin. Sabay kaming sumakay. Kaya naman, nang makaupo na kami sa jeep, pinakilala ko si Lola kay tita at si tita kay Lola. At hindi ko inaasahan yung susunod pang mangyayari. Nagulat ako nang sabihin ni tita sa akin na kilala niya si Lola. At sabi ni tita sa akin, siya daw ang lola ko. Lola Juana ko. At kapatid daw siya ng lolo ko. Ano? Gulong-gulo yung isip ko nun. Sabi ni tita bigla kay Lola, "Ta, pasensya ka na sa mga magulang ko dati ha." At sabi ni Lola, "Matagal na yun, wala na sa akin yun." Umaandar ang jeep nang nakalutang ang isip ko. Hindi ko alam kung anong mararamdaman ko ng mga pagkakataong yun. Isang linggo na po ang nakakalipas. Simula ng insidenteng yun sa jeep. Lola ko pala si Lola Juana. Gusto ko sana si Lola Juana. May bumabagabag sa damdamin ko ngayon. Gusto ko ring iwanan na yung girlfriend ko. Kasi si Lola marami na siyang naibigay sa akin. Ang dami niya nang naitutulong sa akin. Pakiramdam ko, parang hindi lang pisikal na atraksyon yung nararamdaman ko para sa kanya. Tinitimbang ko rin yung sarili ko kung ano nga ba yung nararamdaman ko. In love na ba ako sa lola ko na mahigit 40 years ang tanda sa akin? Kung magiging kami ba, paano na lang yung pamilya namin? Sigurado, tutuksuhin din ako ng mga barkada ko. Liligawan ko na ba si Lola? Pwede naman siguro patago na lang yung relasyon namin. Ibe-break ko na ba yung girlfriend ko? Hindi ko na talaga alam kung anong gagawin ko ngayon. Sobrang napapamahal na sa akin si Lola. Mahal ko na ba talaga si Lola? Ano bang dapat kong gawin? Tulungan niyo naman ako.